Ang isang propesor mula sa Karolinska Institute sa Sweden, isang bansa na nangunguna sa larangan ng social welfare at tahanan ng institusyong pumipili ng mga Nobel Prize winners, ay desperadong sinubukang pigilan ang paglalakbay ng kanyang anak na babae sa Pilipinas. Mapanganib ang pangangalagang medikal sa Asya, iyon ang kanyang katwiran. Paano kung maaksidente ka roon? Ngunit sa unang gabi pa lamang ng pagdating ng kanyang anak sa Pilipinas, nangyari ang mismong kinatatakutan niya. Isang kasamahang guro ang nadulas sa hagdanan at nabali ang bukong-bukong. Matapos ang isang oras at 15 minuto sa emergency room sa kalagitnaan ng madaling araw, ang propesor ay lumabas na tila ibang tao na. Ang kanyang 20 taong paniniwala ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa kabila ng mga istatistika sa OECD at world-class na cancer survival rate sa ibang bansa, ano ang katotohanang nakita ng propesor na taga-Sweden sa sistemang medikal ng Pilipinas? Bakit niya binatikos ang sarili nilang sistema sa isang seminar sa kanilang universidad pagka-uwi niya? Narito ang 72 at labang oras na tala ng mga nakagugulat na pangyayari na tuluyang bumago sa pananaw ng isang propesor. Ang iyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga ganitong video. Pindutin mo na ngayon. Magandang araw. Ako si Katarina Ensen. Nagtuturo ako ng oncology sa Karolinska Institute sa Stockholm, Sweden. Tulad ng alam ng marami sa inyo, ang Karolinska Institute ang pumipili ng mga nagwawagi ng Nobel Prize sa Physiology o Medicine bawat taon. 20 taon na akong nakatuon sa pananaliksik at pagtuturo tungkol sa cancer dito. Ang anak kong si Ingrid ay 17 taong gulang na ngayon. Siya ay isang ordinaryong high school student, ngunit may isang bagay na espesyal sa kanya. 2 taon na siyang nag-aaral ng Filipino nang mag-isa sa simula. Sabi niya, gusto niya lang maintindihan ang mga liriko ng kanta ng mga P-pop group, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang manood ng mga teleserye, magluto ng pagkaing Pilipino, at sa huli nakipagkaibigan na rin sa mga Pilipino online. Noong nakaraang taglagas, pag-uwi ni Ingrid mula sa eskwelahan, masaya niyang ibinalita. Mama, nagbotohan kami sa school para sa educational trip namin sa susunod na semester at kasama sa mga pagpipilian ang Pilipinas. Ang Stockholm International High School ay taon-taong nagsasagawa ng mga field trip sa ibang bansa at karaniwan mga bansa sa Europa tulad ng France, Italy o Spain ang pinipili. Ngunit sa pagkakataong ito, marahil dahil sa kasikatan ng kulturang Pilipino, isang bansa sa Asya ang unang beses na napasama sa listahan. Agad akong tumutol. Malinaw ang aking dahilan. Sa loob ng 20 taon ng aking pag-aaral at pagtuturo ng medisina, nabuo sa isip ko na mahirap pagkatiwalaan ang mga sistemang medikal sa labas ng Europa, partikular sa mga bansa sa Asya. Naniniwala ako na kulang sila sa infrastrukturang medikal at mahihirapan silang magbigay ng tamang lunas sa mga emergency situation. Sinabi ko kay Ingrid, paano kung maaksidente ka roon? Hindi mo pa gaanong kabisado ang wika, paano ka makakahanap ng ospital? Ipinaliwanag ko na kahit mahaba ang pila sa mga ospital sa Sweden, mayroon pa rin kaming world-class na sistemang medikal. Ipinagmalaki ko rin na libre ang aming serbisyong pangkalusugan. Pero hindi sumuko si Ingrid. Naghanap siya ng mga datos tungkol sa sistemang medikal ng Pilipinas at ipinakita sa akin. May mga istatistika mula sa OECD at mga ulat mula sa World Health Organization. Binaliwala ko ang mga ito at sinabing maaaring iba ang realidad sa papel. Para sa akin, mas mapagkakatiwalaan ang sistemang medikal sa Europa na personal kong naranasan at pinag-aralan. Sa huli, nanalo ang Pilipinas sa botohan sa paaralan. 100 estudyante sa 120 ang pumili sa Pilipinas. Masaya si Ingrid, pero ako ay balisang-balisa. Hindi ko kayang basta na lang siyang paalisin. Kaya naman,
Nagboluntaryo ako bilang isa sa mga parent chaperone. Natuwa pa nga ang paaralan dahil isang doktor na magulang ang sansasama. May ilan pang ibang parent chaperones. Isa na roon si Jeeper Anderson, isang history teacher na nasa early 50s. Mabait siya at sikat sa mga estudyante. Inamin ni Per, natutol din siya sa paglalakbay sa Pilipinas noong una, ngunit nakumbinsi raw siya ng sigasig ng mga estudyante. Bago kami umalis, patuloy kong sinaliksik ang sistema ng mga ospital sa Pilipinas. Inihanda ko ang mga contact number ng mga kasamahan kong doktor sa Stockholm para sa anumang sakuna at sinigurado kong maayos ang aming international health insurance. Habang pinapanood ako ni Ingrid, sinabi niyang sobra-sobra na ang pag-aalala ko. Pero para sa akin, ito ay responsibilidad ko bilang isang doktor. May matibay na paniniwala sa aking isipan. Ang mga bansang Nordic, kasama ang Sweden, at mga bansa sa kanlurang Europa tulad ng Germany at France, ang pamantayan ng pandaigdigang medisina. Oo, magagaling ang teknolohiya sa Amerika, pero alam kong sobrang mahal ng serbisyo roon. Sa kabilang banda, ang tingin ko sa mga bansa sa Asya ay nasa proseso pa lang sila ng paghabol. Ito ang katotohanang natutunan at naranasan ko sa akademya sa loob ng 20 taon. Gabi bago kami umalis, muli kong pinagbilinan si Ingrid. Sabihin mo agad sa akin, kung may maramdaman kang kahit kaunting sakit, huwag kang gagawa ng anumang mapanganib na aktibidad at laging kang manatili sa tabi ko. Sumagot si Ingrid ng opo. Pero kitang-kita ko sa kanyang mga mata na para sa kanya, sobra na ang pag-aalala ko. Kahit nakasakay na sa eroplano, hindi pa rin ako mapakali. Paano kung may masaktan? Kung may mangyaring emergency? Makakakuha kaya kami ng maayos na lunas sa isang ospital sa Pilipinas? Puno ng ganitong mga tanong ang isip ko. Dala-dala ko sa aking bag ang sangkatutak na gamot at kagamitang medikal handa para sa pinakamasamang sitwasyon. Ngunit noong mga sandaling iyon, hindi ko alam na ang kinatatakutan kong pinakamasamang sitwasyon ay talagang magaganap. At ang sitwasyong iyon ang tuluyang dudurog sa aking 20 taong paniniwala. Mga 4:00 ng hapon, kami dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Ang paliparan ay mas malinis at moderno kaysa sa inaasahan ko. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang aking kaba. Ang mga estudyante ay masayang nag-uusap, pero ako ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Mayroon bang mapanganib? May mga bagay bang maaaring makasakit sa mga estudyante? Sa bus, papunta sa aming hotel, unang beses kong nakita ang tanawin ng Metro Manila. Sunod-sunod ang mga matataas na gusali. At bagamat komplikado ang mga kalsada, may kaayusan pa rin. Mukha itong maunlad, pero hindi pa rin nawawala ang pagdududa ko sa kanilang sistemang medikal. Dahil lang maganda ang infrastruktura, hindi nangangahulugang maganda rin ang serbisyong medikal. Ang aming hotel ay malapit sa Bonifacio Global City, BGC. Pagkatapos mag-check-in at ayusin ang mga gamit, 6:00 na ng gabi. Inanunsyo ng tour leader na si Gneng, Maria, na malaya kaming maglibot sa paligid ngayong gabi at bukas na magsisimula ang aming opisyal na itinerary. Naghiyawan ang mga estudyante, pero ako ay lalong nag-alala. Nagsabi si Ingrid na gusto niyang mamasyal sa Bonifacio High Street kasama ang dalawa niyang kaibigan. Tumutol ako, pero sinabi ni Gnang, Maria, naligtas na lugar para sa mga turista ang BGC. Wala akong nagawa kundi pumayag, ngunit mahigpit kong ipinagbilin na mag-text siya kada 30 minuto. Kami ni Per at ilang iba pang magulang ay naupo sa isang coffee shop malapit sa hotel. Halatang pagod ang lahat. Mahaba ang aming biyahe. Habang umiinom ng kape, sinabi ni Per, talagang excited ang mga bata. Siguradong magiging magandang karanasan ito para sa kanila. Maingat kong ipinahayag ang aking mga alalahanin. Paano kung may masaktan o magkasakit? Ngumiti si Per at sumagot, andito naman kayo, Dr. Katarina. At saka, moderno namang bansa ang Pilipinas, imposible namang wala silang matinong ospital.
Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya, pero hindi na ako umimik. Mga 8:00 ng gabi, isa-isang nagsibalikan ang mga estudyante sa hotel. Dumating din si Ingrid kasama ang kanyang mga kaibigan at nagniningning ang kanyang mga mata. Ang ganda pala sa High Street. Ang daming tindahan, masasarap na pagkain, at ang babait ng mga tao. Masaya niyang kuwento. Panay ang tanong ko kung nasaktan ba siya o may naramdamang kakaiba. 10:00 ng gabi, lahat ng estudyante ay nasa kani-kanilang silid na at tahimik na ang paligid. Sa aking kwarto, tiningnan ko ang itinerary para bukas. Pagbisita sa Intramuros, paglalakad sa mga lumang kalsada nito, at sa gabi, isang Filipino dinner experience. Hindi naman mukhang nakakapagod ang schedule, pero balisa pa rin ako. Lalo na sa lugar, tulad ng Intramuros, baka maraming hagdanan at mabatong daan. Paano kung magtakbuhan ang mga bata at madapa? Baka madulas sila. Sunod-sunod ang mga ganitong pag-iisip. Muli kong sinuri ang aking medical kit. Antiseptiko, Band-Aid, pain reliever, anti-inflammatory drugs, lahat ay dala ko. Bago matulog si Ingrid, sinabi niya, "Ma, huwag ka nang masyadong mag-alala. Mag-iingat naman kami lahat." Sumagot ako ng oo, pero mabigat pa rin ang aking dibdib. Siguro, dala ito ng pagiging doktor ko. Nakasanayan ko nang laging isipin ang pinakamasamang posibleng mangyari. 11:00 ng gabi, humiga na ako. Pero hindi ako agad makatulog dahil sa jet lag at dahil na rin sa patuloy na kaba. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng gabi sa lungsod. Napakaraming kumikinang na ilaw. Isang magandang lungsod. Sa totoo lang. Pero ang nasa isip ko lang, sa gitna ng mga ilaw na iyan, tiyak na may mga ospital. Gaano kaya kataas ang kalidad ng serbisyo roon? Mga 1:00 ng madaling araw. Sa wakas, ay nakatulog ako. Umaasang sanay walang masamang mangyari bukas. Ngunit hindi ko alam. Sa kabilang kwarto sa hallway, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap na 2:30 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone. Mahimbing ang tulog ko kaya't nagulat ako at napabalikwas ng bangon. Si Gneng. Maria ang tumatawag. Ano kayang nangyari? Bulong ko sa sarili. Habang dali-daling sinasagot ang tawag, nanginginig ang boses ni Gneng. Maria. Dr. Katarina. May nangyari po. Si G. Per. Nahulog sa hagdan. Mukhang masama ang lagay ng bukong-bukong niya. Pakiusap. Pumunta ka rito agad. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang pinakakinatatakutan ko ay nangyari na. Wala na akong oras para magbihis ng maayos. Kinuha ko lang ang aking medical bag at tumakbo palabas ng hallway. Nagtanong si Ingrid mula sa kanyang pagkakatulog kung ano ang nangyayari. Sa dulo ng hallway, sa tapat ng emergency exit, may mga taong nagkukumpulan. Nakaupo si Per sa gitna ng hagdanan. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang kanang bukong-bukong ay nasa isang di natural na posisyon at nagsisimula ng mamaga. Agad akong lumuhod at sinuri ang kanyang bukong-bukong. Sabi ni Per, "Galing ako sa banyo. Nagkamali ako ng tapak sa hagdan. Nawalan ako ng balanse." Narinig daw niya ang paglagutok ng kanyang bukong-bukong nang siya ay bumagsak. Maingat kong hinawakan ang bukong-bukong. Napaungol sa sakit si Per. Nablangko ang isip ko. Hindi ito simpleng sprain. Malaki ang posibilidad na ito ay bali. Kung nasa Stockholm kami, tatawag ako sa 119. Maghihintay ng ambulansya, dadalhin sa ER, at maghihintay ng hindi bababa sa 4 na oras. Pero nasa Pilipinas kami. Isang lugar kung saan hindi ako marunong ng wika at isang emergency ang naganap. Nanginginig ang boses ni Gineng. Maria nang magtanong, "Anong gagawin natin? Kailangan na ba nating pumunta sa ospital?" Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging kalmado. Doktor ako. Una, tumawag ako sa front desk ng hotel
at humingi ng tulong para tumawag ng ambulansya. Umakyat ang isang staff ng hotel. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, hindi siya nataranta. Kalmado siyang tumawag sa 911. Mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa Filipino. Sabi niya, parating na raw ang ambulansya. Tumingin ako sa relo ko. To ang 4:03 a.m. Habang naghihintay, ginamit ko ang aking scarf para pansamantalang stabilize ang bukong-bukong ni Per. Mahalagang hindi ito magalaw. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Per. Sorry, nakaabala pa ako. Dapat nag-ingat ako. Sinabi kong, okay lang, ang mahalaga ngayon ay magamot ka. Pero sa isip ko, iba ang sinasabi ko. This is the worst. This is the worst. Unang araw pa lang ng biyahe, ito na ang nangyari. At kailangan naming gamitin ang sistemang medikal na pinakakinababahala ko. Kumusta kaya ang mga ospital sa Pilipinas? Maayos kaya ang kanilang emergency rooms? Makakapagsalita kaya sila ng Ingles? Puno ng pag-aalala ang isip ko. 2:40 a.m. Narinig ko ang sirena ng ambulansya. Nakakagulat, 5 minuto lang mula nang tumawag. Sa Stockholm, aabutin ito ng 15 minuto. 2 paramedic ang mabilis na umakyat dala ang isang stretcher. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Isa sa mga paramedic ay nagsalita sa matatas na Ingles. What seems to be the problem, sir? When did this happen? Natigilan ako. Isang Pilipinong paramedic na ganito kagaling mag-Ingles? Binalik ko ang aking ulirat at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nahulog sa hagdan. Posibleng bali ang bukong-bukong. At ako ay isang doktor mula sa Sweden. Tumango ang paramedic at sinuri ang bukong-bukong ni Per. May sinabi siya sa kanyang kasama sa Filipino at saka bumaling sa akin. We will take him to St. Luke's Medical Center in BGC. It's the nearest tertiary hospital with a 24-hour emergency room. Ang paraan ng paglipat nila kay Per sa stretcher ay napaka-propesyonal. Maingat nilang inayos ang bukong-bukong para mabawasan ang sakit habang dinadala siya. Sumama ako sa ambulansya. Bago umalis, sinabi ko kay Jeng, Maria, na siya na ang bahala sa mga estudyante. Sa loob ng ambulansya, hindi pa rin ako mapakali. Gaano kaya kami katagal maghihintay sa ER? Sa Stockholm, ang average na paghihintay sa ER ay 4 hanggang 6 na oras. Minsan, umaabot pa ng 10 oras. Siguro, ganoon din dito. At dahil dayuhan kami, baka mas komplikado pa. Tinanong ako ng paramedic. You're in the medical field too, ma'am? What's your specialty? Sinabi kong nagtuturo ako ng oncology. Ngumiti ang paramedic at sinabi, St. Luke's has one of the best cancer centers in Asia. You came to the right place. Kalahati lang ng sinabi niya ang pinaniwalaan ko. Best in Asia. Ano kaya ang katumbas niyan sa European standards? Pero wala na akong oras magtanong. Dumating na kami sa ospital. 3:58 a.m. 15 minuto lang. Mula nang tumawag kami sa hotel. Sa entrance ng ER, may mga medical staff na naghihintay. Siguro'y nakaredyo na ang mga paramedic. 2 nurse at 1 doktor ang sumalubong sa stretcher. Hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Ang ER ay lubos na kaiba sa inaasahan ko. Halos walang naghihintay na tao. Ang ER sa Stockholm ay laging puno ng tao. At minsan, may mga kama pa sa hallway. Pero dito, malinis at maayos. Isang nurse ang nagtanong sa Ingles. Are you the guardian? Sinabi kong oo, at isa rin akong doktor. Tumango ang nurse at sinabing sumunod ako. Agad dinala si Per sa triage area. Mabilis na sinuri ng triage nurse ang kanyang vital signs. Blood pressure, pulse, temperature, oxygen saturation. Lahat ng ito ay natapos sa loob ng 2 minuto. At sinabing, tatawagan na nila ang orthopedic doctor on duty. Tumingin ako sa relo.
3:03 a.m. 5 minuto pa lang kami sa ospital. Pero tatawagan na agad ang isang espesyalista. Sa Stockholm, kailangan mong maghintay ng 2 hanggang 3 oras bago makita ng isang espesyalista sa ER. Dumating ang orthopedic doctor. Isang babaeng doktor, mga nasa mid-30s. Bati niya sa akin sa malinaw na Ingles. Good morning! I'm Dr. Angela Cruz, the orthopedic resident on duty. How did the patient get injured? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nahulog sa hagdan, nabali ang bukong-bukong, at hinihinalang may fracture. Maingat na sinuri ni Dr. Cruz ang bukong-bukong ni Per at sinabi, "We need to get an X-ray. We'll take him to the imaging department right away." Right away. Nagulat ako. Sa Stockholm, ang paghihintay para sa isang X-ray sa ER ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Minsan, kinabukasan ka pa i-schedule. Pero dito, right away daw. Inilipat si Per sa isang wheelchair at sumama ako papunta sa X-ray room. Habang naglalakad sa hallway, pinagmasdan ko ang paligid. Malawak at malinis ang ER. Nakikita ko ang mga modernong kagamitang medikal at ang mga staff ay organisadong kumikilos. 3:00 ng madaling araw, pero lahat ng sistema ay gumagana ng normal. Dumating kami sa radiology department. 3:10 a.m. 12 minuto mula nang dumating kami sa ospital. May radiologic technologist na naghihintay. Nagpaliwanag din siya sa Ingles. 2 hanggang 3 shot ang kukunin at wag daw masyadong gumalaw. 10 minuto lang. Tapos na ang X-ray. Bumalik kami ni Per sa ER treatment room. Sabi ni Dr. Cruz, "The results will be out shortly. Please wait a moment." Naupo ako sa isang upuan sa labas ng treatment room at tumingin sa relo. 3:25 a.m. 42 minuto mula nang tumawag para sa tulong. 27 minuto mula nang dumating sa ospital. Kung sa Stockholm ito, nasa waiting area pa rin kami at naghihintay na tawagin. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas si Dr. Cruz. May hawak siyang tablet. "The X-ray results are here," sabi niya, at ipinakita sa akin. Sa screen, malinaw na nakikita ang X-ray ng bukong-bukong ni Per. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz, "There's a fracture on the distal fibula. Fortunately, the displacement isn't severe. A cast will be sufficient. No surgery needed." Nakahinga ako ng maluwag. At kasabay nito, namangha ako. Ganito kabilis ang diagnosis? Nagpatuloy si Dr. Cruz. "We will apply the cast now. I'll prescribe painkillers if the pain is severe. You'll need another X-ray in 3 weeks, which you can have done when you return to Sweden. I will write a medical certificate in English for you." Lahat ay napaka-organisado at napakabilis. Tango lang ako ng tango, tila nawala sa sarili. Pumasok muli si Dr. Cruz para ipaliwanag kay Per at sinimulan na ang paglalagay ng cast. Habang ginagawa ito, naghintay ako sa hallway. Komplikado ang isip ko. Ito ba talaga ang isang ospital sa Asia? Sobrang iba sa alam ko. Bakit ganito ka-episyente ang sistema? Makalipas ang 30 minuto, lumabas si Per. Mayroon na siyang malinis na puting cast sa kanyang kanang bukong-bukong. Binigyan din siya ng saklay. Inabutan ako ni Dr. Cruz ng mga dokumento sa Ingles. Nakasulat doon ang diagnosis, ang ginawang lunas, at mga tagubilin para sa susunod na mga araw. Sabi ni Dr. Cruz, "You can get the painkillers at the pharmacy. Here's the prescription. The cast should be on for about 4 weeks. And this is the hospital bill." Kinuha ko ang bill at tiningnan ang mga numero at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang lamang 5,000, nakatumbas ng mga 2,800 Swedish krona. Kasama na rito ang ER consultation, X-ray, cast at mga gamot. Tinanong ko ulit si Dr. Cruz, "Ito na po ba lahat?"
Walang additional fees para sa mga dayuhan? Ngumiti si Dr. Cruz at sumagot. Yes, ma'am. That's the total amount. Since you don't have local insurance, it's computed based on a self-pay basis. Napatulala ako sa gulat. Sa Stockholm, kahit libre ang serbisyo, napakahaba ng paghihintay. Kung pupunta ka sa isang pribadong ospital para mapabilis, ang ganitong lunas ay aabutin ng hindi bababa sa 5,000 krona. At iyon ay pagkatapos pa ng ilang oras na paghihintay. Pagkatapos magbayad, lumabas kami ng ospital. 4:30 a.m. Mula sa pagtawag ng ambulansya hanggang sa matapos ang gamutan at paglabas ng ospital, eksaktong 1 oras at 15 minuto ang lumipas. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito? Sa taxi pabalik sa hotel, sinabi ni Per. Katarina, aakalain mo ba? Ang galing ng sistemang medikal dito sa Pilipinas. Hindi ako makasagot. Ang aking 20 taong paniniwala ay nagsimulang gumuho sa loob ng 1 oras. At 15 minuto, mag-aalas 5 na ng umaga nang makabalik ako sa aking kwarto. Mahimbing na natutulog si Ingrid. Humiga ako sa kama. Ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga nangyari sa nakalipas na ilang oras. Ambulansyang dumating sa loob ng 5 minuto, mga paramedic na marunong mag-Ingles, triage na walang paghihintay, x-ray na nakuha sa loob ng 15 minuto, cash na nailagay sa loob ng 30 minuto, at ang nakakagulat na murang bayarin. Lahat ng ito ay salungat sa aking mga inaasahan. Binuksan ko ang aking laptop. Dahil hindi ako makatulog, nagpasya akong magsaliksik. Gusto kong makita ang mga objektibong datos tungkol sa sistemang medikal ng Pilipinas. Baka sinuwerte lang ako? Baka nagkataong sa isang magandang ospital kami napunta. Nagpunta ako sa mga website ng mga international healthcare accreditation bodies at doon, lalo akong natigilan. Nalaman kong ang St. Luke's Medical Center, kung saan kami nanggaling, ay JCI accredited, isang pandaigdigang pamantayan para sa kalidad at kaligtasan ng pasyente. Marami palang ganitong ospital sa Pilipinas na dahilan kung bakit ito ay isang popular na destinasyon para sa medical tourism. Sunod kong tiningnan ang datos tungkol sa mga healthcare professionals. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking exporter ng mga nurse at doktor sa buong mundo. Sila ay kilala sa kanilang husay, dedikasyon, at kakayahang magsalita ng Ingles. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Nakakita ako ng mga artikulo tungkol sa mga high-tech na pamamaraan na ginagawa sa mga nangungunang ospital sa Maynila, nakapantay ng mga nasa Europa at Amerika. Nalaman ko ang tungkol sa kanilang mga advanced na cardiac centers, mga makabagong cancer treatments, at robotic surgery. Napatingin ako sa screen. Totoo ba ito? Baka may mali sa datos? Pero ito ay mga impormasyon mula sa mga respetadong international organizations. Hindi ito maaaring gawa-gawa lang. Sinuri ko rin ang iba pang mga aspeto. Ang kalidad ng medical education sa Pilipinas ay mataas din. Maraming Pilipinong doktor ang nagsasanay sa Amerika at Europa. Hindi ko maalis ang tingin sa screen ng laptop. Ano ba ang pinaniwalaan ko sa loob ng 20 taon? Na ang Sweden at Northern Europe ang mga nangunguna sa medisina at ang Asya ay humahabol pa lang. Ngunit ang datos ay iba ang sinasabi. Sa maraming aspeto, ang Pilipinas, partikular ang mga pribadong sektor nito, ay kapantay na ng Sweden at sa ilang larangan, tila mas nauuna pa lalo na sa bilis at accessibility. Naalala ko ang aking mga research papers. Sa loob ng 20 taon, nakasentro ang aking mga pag-aaral sa mga kaso ng cancer sa Europa at Amerika. Halos hindi ko tinalakay ang mga kaso sa Asya. Bakit? Dahil ba sa prejudice o dahil sa kakulangan ng impormasyon? Nagsimula nang sumikat ang araw. Mga 6:00 na siguro ng umaga. Nakaupo pa rin ako sa harap ng laptop. Naglogin ako sa isang database ng mga medical journals at hinanap ang mga research papers
na inilathala ng mga Pilipinong doktor. Libu-libong artikulo ang lumabas at marami sa mga ito ay nasa mga nangungunang international journals. The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA mga journals na lagi kong binabasa. Nakakita na ako ng mga pangalan ng Pilipinong mananaliksik dati, pero hindi ko pinansin. Isang artikulo ang pumukaw sa aking atensyon. Isang pag-aaral tungkol sa isang makabagong surgical technique na isinagawa ng mga doktor mula sa Philippine Heart Center. Binasa ko ang artikulo. Ang methodology ay detalyado, ang datos ay malawak, at ang konklusyon ay kapani-paniwala. Ang sistema at kasanayan ay world-class. Nagsimula akong magsisi sa aking prejudice. Isa akong doktor, isang siyentista. Dapat akong magpasya, batay sa datos at ebidensya. Pero pagdating sa medisina sa Pilipinas, hinusgahan ko ito batay sa aking mga maling akala. Bakit? Dahil ba ito ay nasa Asya? Dahil ba hindi ito kasing yaman ng Europa? Dahil hindi ko pa ito personal na naranasan? Marahil, lahat ng ito, nabilanggo ako sa isang Eurocentric na pag-iisip. Pumasok na ang sikat ng araw sa aking silid. Tuluyan ng umaga. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas. Nagsisimula na ang umaga sa lungsod. May mga tao na sa kalye at mga sasakyan na sa daan. Naisip ko, sa lungsod na ito, may 12-dosenang mga ospital at sa mga sandaling ito, libu-libong pasyente ang ginagamot marahil sa ilalim ng isang mabilis at episyenteng sistema tulad ng naranasan ko kagabi. Ang aking 20 taong paniniwala ay gumuho at sa lugar nito, isang bagong pag-unawa ang nagsimulang mabuo na ang pagiging first world ay hindi nasusukat sa haba ng kasaysayan kundi sa kasalukuyang sistema na nagpapatunay nito. 9:00 ng umaga, pagkatapos ng 2 oras na tulog, bumangon ako. Ang schedule ngayong araw ay pagbisita sa Intramuros. Sabi ni Per, sasama siya kahit nakasaklay. Hindi raw niya kayang iwanang mag-isa ang mga estudyante. Pagkatapos mag-almusal, nagpa siya kaming sumakay ng mga van. Mas komportable raw ito ayon sa aming tour guide. Nag-aalala ako ng kaunti. Nakasaklay si Per. Magiging komportable kaya siya? Ngunit nang dumating ang aming mga modernong, air-conditioned na van, nawala ang aking pangamba. Ngunit ang unang sorpresa ko ay hindi sa transportasyon, kundi sa lugar kung saan kami nakatira. Habang naglalakad kami sa BGC, patungo sa aming sasakyan, napansin ko ang isang bagay. Ang buong lugar ay napaka-accessible. May mga ramp sa lahat ng bangketa, may mga elevator sa lahat ng gusali. Sa Stockholm, maraming mga istasyon ng subway at mga gusali ang luma na kaya't walang elevator at puro hagdanan lang. Pero dito, iba. Nakita ko kung paano madaling nakakagalaw si Per. At kahit ang isang kasama naming magulang na naka-wheelchair ay walang naging problema. Sa biyahe, lalo akong namangha. Ginamit namin ang Skyway, isang elevated expressway. Mula sa itaas, kitang-kita ko ang kaayusan at lawak ng lungsod. Walang traffic. Ang biyahe ay mabilis at maayos. Naalala ko ang madalas na traffic jams sa mga lumang kalsada ng Europa. Sa loob ng van, isang estudyante ang nagsabi, "Ma'am, may wifi dito." Nagulat ako at tiningnan ang aking telepono. Totoo nga, may libreng wifi na konektado kahit sa gitna ng biyahe. Ang mga estudyante ay masayang gumagamit ng kanilang mga telepono, kumukuha ng litrato. Naisip ko, sa ilang bahagi ng subway sa Stockholm, nawawala ang signal, pero dito, kahit saan, ay may koneksyon. Nang matapos ang aming tour sa Intramuros, bumalik kami sa BGC. Habang naglalakad sa mga malinis at malawak na daan nito, nakita ko ang mga BGC bus, mga modernong bus, na may sariling lane. Naisip ko, ito ang tunay na barrier-free na disenyo. Gabi na nang bumalik kami sa hotel. Muli akong nagsaliksik.
Nalaman kong ang mga infrastrukturang ito, tulad ng BGC at mga modernong expressway, ay resulta ng mabilis na pag-unlad ng bansa sa nakalipas na mga dekada. Hindi ito kasing tanda ng infrastruktura sa Europa, ngunit sa maraming paraan, mas moderno at mas mahusay. Nahanap ko ang isang artikulo tungkol sa disenyo ng Bonifacio Global City. Ito pala ay isang master planned city kung saan lahat ng kable ng kuryente at komunikasyon ay nasa ilalim ng lupa. Ang mga daan ay idinisenyo para sa mga tao, hindi lang para sa mga sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit ito malinis, maayos, at ligtas. Ito ay isang world-class na urban planning. Nagulat ako. Akala ko, ang Europa ang sentro ng teknolohiya at urban planning. Ngunit ang katotohanan ay iba pala. Kahit sa larangan ng infrastruktura, may matututunan kami mula sa Pilipinas. Muli kong tiningnan ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod. Sa ilalim ng mga ilaw na iyon ay isang sistema na gumagana, ligtas, mabilis, at accessible. Ang aking mga prejudice ay patuloy na gumuho, una sa sistemang medikal at ngayon sa infrastruktura. Tinanong ko ang sarili ko, ano pa kaya ang hindi ko alam? Sa ikatlong araw, malaya ang mga estudyante na gawin ang gusto nila. Nagsabi si Ingrid na gusto niyang pumunta sa isang mall kasama ang tatlo niyang kaibigan. Sa pagkakataong ito, buong puso akong pumayag. Hindi pa rin tuluyang nawala ang aking pag-aalala. Pero nalaman ko na ang Pilipinas ay mas ligtas at mas organisadong bansa kaysa sa aking inaakala. Habang wala ang mga bata, naupo kami ni Per sa isang coffee shop. Mukhang sanay na si Per sa kanyang saklay at maayos na siyang nakakagalaw. Sabi niya, nabawasan na rin ang sakit dahil sa gamot. Sabi ni Per, Katarina, aaminin ko, nakita ko ang ekspresyon mo noong naaksidente ako. Halatang-halata ang takot mo. Pero pagkatapos ng karanasan natin sa ospital, nalaman kong walang basehan ang mga pag-aalala na iyon. Sa totoo lang, parang mas maganda pa rito kaysa sa Sweden. Tumango ako. Tama ka. Ganoon na rin ang tingin ko. Sa totoo lang, nahihiya ako. Doktor ako. Dapat batay sa ebidensya ang aking paghuhusga. Pero hinusgahan ko ang Pilipinas batay sa prejudice. Huminga ng malalim si Per at uminom ng kape. Lahat naman tayo ganyan. Tayong mga taga-Europa, iniisip nating tayo ang pinakamagaling, lalo na tayong mga taga-Nordic. Ipinagmamalaki natin ang ating social welfare, pero ang ibang bahagi ng mundo ay umuunlad din. At baka mas mabilis pa kaysa sa atin. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Ingrid. Ma, nandito kami sa isang cafe. May nakilala kaming mga Pilipinong high school students. Pwede ba kaming sumama sa kanila sandali? Pinagbilinan ko lang siyang mag-ingat at pumayag ako. 7:00 ng gabi, bumalik si Ingrid sa hotel. Namumula ang kanyang mukha at nagniningning ang mga mata. Matagal ko nang hindi nakita ang ganitong anyo ng aking anak. Sa Stockholm, lagi siyang mukhang pagod dahil sa pag-aaral, sabi ni Ingrid. Ma, ang babait ng mga kaibigan kong Pilipino. Pinuri nila ang pagsasalita ko ng Filipino. At interesado talaga sila sa Sweden. Tinanong nila kung paano ang sistema ng welfare at ang buhay sa eskwelahan. Tinanong ko, kumusta naman ang mga estudyanteng Pilipino? Masayang sumagot si Ingrid. Sobrang bait at matatalino. Magaling silang mag-Ingles at marami silang interes. Sa tingin ko, mas masipag silang mag-aral kaysa sa mga estudyante sa Sweden. Tumango ako. Siguro nga. Kaya pala, ganito kabilis umunlad ang Pilipinas. Iba ang kanilang dedikasyon sa edukasyon. Tinanong ni Ingrid. Ma, ano na ang tingin mo sa Pilipinas ngayon? Noong una, tutol na tutol ka. Sandali akong nag-isip at buong katapatang sumagot. Nagkamali si Mama. I'm so sorry, Ingrid. Mayroon akong prejudice. Ang Pilipinas ay mas maunlad na bansa kaysa sa
Inaakala ko, ang kanilang sistemang medikal, transportasyon, infrastruktura, kaligtasan, lahat ay world class. Ngumiti si Ingrid. Alam ko, ma, naramdaman kong unti-unti kang nagbabago. Noong una, lahat kinakabahala mo. Ngayon, mukha ka nang mas relaxed. Niyakap ko ang aking anak. Salamat, Ingrid. Sana naging mas bukas ang isip ko noong sinabi mong gusto mong pumunta rito. Nang gabing iyon, muli kong binuksan ang laptop. Ang passion para sa mas mataas na edukasyon ay laganap. Ang bilang ng mga nagtatapos sa kolehiyo ay isa sa pinakamataas sa rehiyon. Ang pamumuhunan sa research and development ay tumataas, naintindihan ko. Ang pag-unlad ng Pilipinas ay hindi nagkataon lang. Ito ay bunga ng pamumuhunan sa edukasyon, sigasig para sa inobasyon, at ang pagnanais na mabilis na magbago. May dahilan kung bakit ang isang bansa ay maaaring maging isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asya. Kinabukasan, huling araw na ng aming biyahe. Kasama ang mga estudyante, umakyat kami sa isang rooftop restaurant sa Makati para makita ang buong Metro Manila. Tanaw ang mga ilog, ang hanay ng matataas na gusali, at ang mga bundok sa paligid. Lumapit si Per sa tabi ko at sinabi, "Isang magandang lungsod, hindi ba?" Tumango ako. At hindi ko na ito tinitingnan gamit ang mata ng prejudice. Nakita ko ito kung ano talaga ito. Isang lungsod na mabilis na umuunlad, episyente, at may mga sistemang para sa mga mamamayan nito. Hinawakan ni Ingrid ang aking kamay. "Ma, pwede ba tayong bumalik dito?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo naman. Gusto ring bumalik ni Mama. At sa susunod, gusto kong manatili ng mas matagal." Naisip ko, pagbalik ko sa Stockholm, kailangan kong ibahagi ang karanasang ito sa aking mga kasamahan. Tungkol sa sistemang medikal, infrastruktura, at edukasyon ng Pilipinas. At higit sa lahat, tungkol sa aking prejudice. Ang pagiging first world ay hindi binibigyang kahulugan ng haba ng kasaysayan. Ito ay binibigyang kahulugan ng kasalukuyang sistema, ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan, at ang pamumuhunan para sa hinaharap, kung iyon ang pamantayan. Ang Pilipinas ay tunay na isang bansang may kakayahang makipagsabayan sa mundo. Sumakay na kami sa eroplano, pabalik mula sa NAIA. Tapos na ang aming 5 araw na paglalakbay. Nalungkot ang mga estudyante at ganoon din ako. Ngunit komplikado ang aking nararamdaman. May halong ginhawa at hiya. Ginhawa dahil ligtas na natapos ng lahat ng estudyante ang biyahe. Bagamat na aksidente si Per, ito pa ang naging dahilan para makita ko ang tunay na mukha ng Pilipinas. Hiya. Dahil sa aking prejudice. Naintindihan ko kung gaano kawalang basehan ang aking 20 taong paniniwala. Umalis na ang eroplano. Mula sa bintana, unti-unting lumalayo ang Maynila. Huli ko itong tiningnan. Ngayon, iba na ang aking paningin. Hindi na paningin ng prejudice, kundi paningin ng paggalang. Nakatulog si Ingrid sa tabi ko. Mapayapa ang kanyang mukha. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas bukas na isipan kaysa sa atin. Hindi sila mabibilanggo sa mga hangganan at prejudice at makikita nila ang mundo kung ano talaga ito. Kinaumagahan, dumating kami sa Stockholm. Sa daan pauwi mula sa airport, tiningnan ko ang mga kalye ng Stockholm sa bagong pananaw. Maganda pa ring lungsod, pero ngayon, nakikita ko na rin ang mga pagkukulang, ang mga lumang infrastruktura, ang mabagal na digitalisasyon, at ang mahabang paghihintay sa ospital. Dati, iniisip kong normal lang ang mga ito dahil isa kaming Nordic welfare state, dahil libre ang serbisyo, kaya't hindi maiiwasan. Ngunit pinatunayan ng Pilipinas na may mas magandang paraan. 1 linggo pagkatapos, naghanda ako ng isang seminar sa Karolinska Institute. Ang paksa, ang sistemang medikal ng Pilipinas at ang aking karanasan. Mga 50 kasamahan kong propesor at estudyante ang dumalo. Sinimulan ko ang aking presentasyon. Ikinuwento ko ang aksidente ni Per.
Ang tawag ng 2:30 a.m., ang ambulansya, at ang buong proseso ng gamutan na natapos sa loob ng 1 oras at 15 minuto, nakikinig ng mabuti ang mga manonood. Lalo na nang bigyan ko ng diin ang 1 oras at 15 minuto, nagkaroon ng bulungan. Lahat sila ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Ganoon din ako noong una. Sunod, ipinakita ko ang datos. Ang mga JCI-accredited na ospital, ang Pilipinas bilang sentro ng medical tourism, ang kalidad ng mga healthcare professionals nito. Ipinaliwanag ko ang bawat isa. Isang propesor ang nagtanong, "Pero Katarina, hindi kaya exception lang iyon? Hindi kaya sinuwerte ka lang?" Umiling ako. Hindi, ito ay usapin ng sistema. Ang Pilipinas, lalo na ang pribadong sektor nito, ay nakabuo ng isang sistematikong sistemang medikal. Isa pang propesor ang nagtanong, "Kung gayon, ano ang dapat nating matutunan sa Sweden?" Sandali akong nag-isip at sumagot, "Episyensiya. Ipinagmamalaki natin ang libreng serbisyo, ngunit napakahaba ng paghihintay. Sa Pilipinas, sa pamamagitan ng makatuwirang bayad, tinitiyak nila ang mabilis na access. Alin ang mas mabuti para sa pasyente?" Natahimik ang seminar hall. Lahat ay tila nag-iisip. Nagpatuloy ako. Sa loob ng 20 taon, nag-isip ako ng may Eurocentric na pananaw. Pero sa loob ng 72 oras, tuluyang nagbago ang aking prejudice. Kailangan nating muling bigyang kahulugan ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. Pagkatapos ng presentasyon, maraming propesor ang lumapit sa akin. Marami silang tanong at malaki ang kanilang interes. Isang batang propesor ang nagsabing gusto rin niyang pag-aralan ang sistemang medikal ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagsumite ako ng isang proposal sa aming department head. Isang programa para magpadala ng 10 medical students bawat taon sa Pilipinas para sa isang medical exchange. Magsasanay sila ng 2 linggo sa mga ospital, tulad ng St. Luke's Medical Center o Philippine General Hospital, para matutunan ang kanilang sistema. Positibong tinanggap ito ng department head. Kung malulutas ang usapin sa budget, maaari itong simulan sa susunod na taon. Masaya ako. Ito ang maliit na pagbabagong magagawa ko. 1 buwan pagkatapos, nag-email ako sa isang professor ng oncology sa University of the Philippines College of Medicine. Nag-alok ako ng isang collaborative research. Gusto kong pag-aralan namin nang magkasama ang kanilang sistema sa maagang pagtuklas ng cancer. Mabilis at positibo ang kanyang tugon. Nang taglamig na iyon, naglathala ako ng isang artikulo sa isang journal. Ang pamagat, Medical Accessibility and Quality, A Case Study of the Philippines. Isang artikulo na batay sa aking karanasan at pagsusuri ng datos. Nakatanggap ito ng maraming atensyon at mga imbitasyon para magsalita sa iba't ibang kumperensya. Si Ingrid ay patuloy na nag-aral ng Filipino at nang pag-usapan na namin ang kanyang kolehiyo, sinabi niya, "Ma, gusto kong maging exchange student sa University of the Philippines." Buong puso ko siyang sinuportahan. Siye, Ainak, at matuto ka ng marami. 2 taon pagkatapos, muli akong bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, para sa isang International Oncology Conference na ginanap sa Maynila. Sa kumperensya, nakipag-ugnayan ako sa mga Pilipinong doktor at marami akong natutunan. Pagkatapos ng kumperensya, binisita ko muli ang St. Luke's Medical Center. Ang ER kung saan kami pumunta, 2 taon na ang nakalipas. Hindi na ito banyaga sa akin. Sa halip, pamilyar na. Nagkataong nakasalubong ko si Dr. Angela Cruz sa hallway. Naalala niya ako. "Oh, the professor from Sweden. How is your companion doing?" Sinabi kong salamat at maayos na siyang nakarecover. Nagkape kami ni Dr. Cruz at nagkuwentuhan. Narinig ko rin mula sa kanya ang mga hamon sa sistemang medikal ng Pilipinas, ang pagod ng mga health workers, ang pagkakaiba ng serbisyo sa publiko at pribadong sektor, ang kakulangan
ng mga doktor sa mga probinsya. Walang perpektong sistema. Ngunit ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap na mapabuti ito. Sinabi ko kay Dr. Cruz, ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas ay ang pag-alis ng prejudice at ang pagpapasya batay sa datos at karanasan. Ngumiti si Dr. Cruz at sumagot, hindi po ba't iyan ang tunay na diwa ng pagiging isang doktor? Sa eroplano pabalik sa Stockholm, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga ulap. Naisip ko, malawak ang mundo at marami pang dapat matutunan. Walang iisang rehiyon ang may hawak ng lahat ng sagot. Europa, Asia, Amerika lahat ay may kani-kaniyang kalakasan. Ang mahalaga ay ang matuto tayo sa isa't isa, tanggapin ang mabuti, at sabay-sabay na umunlad. Hindi ba't iyan ang tunay na diwa ng pagiging isang maunlad na bansa? Binago ng 72 oras ang aking buhay. Ang maikling karanasang iyon sa Pilipinas ang gumuho sa aking 20 taong paniniwala at nagbigay sa akin ng mas malawak na pananaw. Isa na akong ibang propesor ngayon. Isang taong may mas bukas na isipan, mas mapagkumbaba, at mas malawak ang pananaw sa mundo. At ang pagbabagong ito ay nakaapekto rin sa aking pagtuturo. Ngayon, sa aking klase, hindi lang mga kaso sa Europa ang aming tinatalakay, kundi mga kaso mula sa buong mundo. Sinasabi ko sa aking mga estudyante, alisin ninyo ang prejudice, tumingin sa datos, at personal na maranasan ng mundo. Katarina Ensen. Dati, isang propesor mula sa Sweden na bilanggo ng prejudice. Ngayon, isang edukador na may bukas na isipan para sa buong mundo. At lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang pangungusap ng aking anak. Sa loob ng 72 oras, gumuho ang 20 taong paniniwala ng isang propesor. Isang propesor mula sa bansang nangunguna sa social welfare ay naranasan ang sistemang medikal ng Pilipinas at tuluyang nagbago. Ang himala ng 1 oras at 15 minuto sa isang emergency room sa madaling araw. Ang mga world-class na ospital, ang mga world-class na infrastrukturang accessible sa lahat, malinaw ang datos, naintindihan niya ang katotohanan. Ang pagiging first world ay hindi nasusukat sa haba ng kasaysayan, kundi sa kasalukuyang sistema na nagpapatunay nito. Pagkauwi niya, nag-present siya sa isang seminar sa kanilang unibersidad. Ang aral na natutunan niya sa Pilipinas. Alisin ang prejudice at tumingin sa datos. Ngayon, ang Karolinska Institute ay may taunang medical exchange program na nagpapadala ng mga estudyante sa Pilipinas. Sa lugar kung saan gumuho ang prejudice ng isang tao, isang bagong pag-unawa ang nabuo, at ang pag-unawang iyon ay naipapasa sa susunod na henerasyon. Ikaw, anong prejudice ang mayroon ka? Napakaraming katotohanan sa mundo na hindi natin malalaman hanggat hindi natin ito personal na nararanasan.